Mula nang pumasok ang aking batang pamangkin sa aming bahay, napansin kong may kakaibang pagbabago sa ugali ng aking mga German Shepherd. Palagi silang nasa tabi niya, ang kanilang mga tainga laging nakataas sa pagbabantay at paminsan-minsan ay umuungol ng mahina sa tila wala namang nakikitang dahilan. Noong una, natawa lang ako sa kanilang kilos, iniisip na baka masyado lang silang nagiging protektibo. Pero ang aking pagtawa ay napalitan ng pag-aalala nang mapansin kong panay ang sulyap ng pamangkin ko sa mga bintana, tila may kinatatakutan. Lalo pang lumala ang aking pag-aalala kagabi nang biglang mag-ingay ang mga aso. Galit na galit silang tumahol at sumugod sa harapang pinto. Dali-dali akong tumakbo upang tingnan kung ano ang nangyayari at bumigat ang aking pakiramdam nang sumilip ako sa labas. Sa loob ng bahay, tahimik lang nakaupo ang aking pamangkin sa sahig, naglalaro ng mga makukulay na hibla ng isang alpombra. Sina Rex at Stella, ang aking matapat na mga aso, ay nasa tabi niya, hindi siya iniiwan, ni hindi lumalapit kahit tawagin ko. Para bang may nararamdaman silang hindi ko nakikita. Habang naglalaro siya, may napansin akong kakaiba sa kanya. Maputla siya at wala ang dating masiglang enerhiya sa kanyang kilos. Kinausap ko siya kaninang umaga. Tinanong kung maayos ba ang pakiramdam niya. Inaasahang marinig ang dati niyang masiglang sagot. Ngunit tumango lang siya ng mahina at bahagyang ngumiti bago muling bumalik sa paglalaro ng kanyang mga laruan. Ramdam ko ang hindi ko maipaliwanag na kaba, parang may mali. Halos hindi siya nagsasalita at panay pa rin ang sulyap niya sa mga bintana. Parang may hinihintay na hindi kaaya-aya. Bawat tingin niya roon ay sinusundan ng tahimik na paglalaro, ngunit kita ang kaba sa kanyang kilos. Samantala sina Rex at Stella ay hindi lumalayo sa kanya, tahimik na nagbabantay, tila handang sumugod anumang oras. Labis akong nag-alala, kaya naisip kong tawagan ang aking kapatid upang pag-usapan ang kakaibang kilos ng kanyang anak. Pero bago ko pa man maabot ang telepono, biglang napatingin sina Rex at Stella sa harapang pinto. Para bang may naaamoy o nararamdaman silang parating. Pinagmasdan ko silang mabuti, sinusubukang unawain kung ano ang kanilang nararamdaman. Naging mabigat ang hangin sa paligid at lalong lumalim ang kanilang mga ungol. Mahigpit ang kanilang titig sa pinto, hindi naalis, para bang may isang bagay sa labas na hindi dapat papasukin. Sinulyapan ko ang aking pamangkin na patuloy lang sa paglalaro ng kanyang mga manika, waring walang kamalay-malay sa tensyon sa paligid. Nais kong manatili siyang hindi apektado upang patuloy niyang maranasan ang kanyang pagiging bata nang hindi natatakot. Ngunit sina Rex at Stella ay parang mga estatwa sa tapat ng pinto, laging handang sumugod sakaling may panganib. Kinabukasan, habang dahan-dahang pumapasok ang liwanag ng umaga sa loob ng bahay, isang malakas na katok ang gumambala sa tahimik na paligid. Binuksan ko ang pinto at tumambad sa akin ang aming kapitbahay, si Ginang Collins, nakatayo sa veranda na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Magandang umaga, bati ko, habang sinusubukang unawain ang kanyang ekspresyon. Hindi niya ugali ang bumisita ng ganito kaaga, kaya't ang kanyang presensya ay tila may dalang mahalagang bagay. Walang paligoy-ligoy, diretsahan siyang nagtanong, "Maayos ba ang pamangkin mo?" Mabigat ang kanyang tinig, puno ng pag-aalala. Napahinto ako, hindi sigurado kung ano ang dapat kong sabihin. Sa totoo lang, hindi ko pa alam, sagot ko ng matapat. Alam kong madalas niyang namamasdan ng paligid, kaya kung may napansin siya, mas lalo akong nabahala. May nakita kaya siyang hindi ko pa napapansin. May mas malalim bang dahilan sa lahat ng ito? Pagkatapos ay ibinahagi ni Ginang Collins na may napansin siyang mga batang hindi pamilyar na palaging naglalagi malapit sa aming bahay. Dahil dito, nagsimula akong mag-isip kung may koneksyon ang presensya nila sa kakaibang kilos ni na Rex, Stella
at ng aking pamangkin. Habang patuloy siyang nagsasalita, mabilis na tumakbo ang isip ko sa iba't ibang posibilidad tungkol sa tunay na motibo ng mga estrangherong ito. Naramdaman kong kailangang matuklasan agad ang sagot bago maging huli ang lahat. Nagpasalamat ako kay Ginang Collins sa kanyang malasakit at pagbabantay bago ko dahan-dahang isinara ang pinto. Nang lumingon ako, nakita kong naroon pa rin sina Rex at Stella. Mahigpit na nagbabantay sa pasukan. Kahit bahagyang humupa ang kanilang tensyon, hindi nila inalis ang kanilang titig sa pinto. Para bang may hinihintay pa rin silang dumating. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, ano nga ba ang kanilang nararamdaman na hindi ko makita? Upang maibsan ang lumalalang kaba sa aking dibdib, naisip kong gawing mas magaan ang araw para sa aking pamangkin. Kumain tayo ng ice cream. Masigla kong alok sa kanya habang pilit nanginitian siya upang ipadama ang seguridad. Tahimik siyang tumango, bahagyang lumiwanag ang kanyang mukha sa ideya ng isang matamis na pagkain. Nakita ko ito bilang pagkakataon, hindi lang upang pasayahin siya, kundi upang subukang alamin kung may bumabagabag sa kanya. Habang naglalakad kami patungo sa tindahan ng ice cream, napansin kong unti-unting bumalik ang ningning sa kanyang mga mata, kahit bahagya lang. Ngunit sa kabila ng kanyang panandali ang ngiti, may natitira pa ring anino ng pagkabalisa sa kanyang mukha. Sinubukan kong kausapin siya tungkol sa kanyang araw, umaasang baka magbukas siya ng kanyang saloobin, ngunit nanatiling maikli at may pag-iingat ang kanyang mga sagot. Tila hindi pa siya handang magbahagi ng kanyang nararamdaman. Pagkatapos naming pumili ng ice cream, nagtungo kami sa isang malapit na parke kung saan agad siyang tumakbo papunta sa mga slide. Naupo ako sa isang bench. Pinagmamasdan siya habang nililibot ng aking paningin ang paligid. Sinusuri ang ibang pamilya roon. Sina Rex at Stella naman ay nasa tabi ko, patuloy na nagmamasid, tila hindi pa rin lubos na kampante. Bagamat mukhang normal ang lahat, naging mas matalas ang aking pakiramdam, mas handang kumilos sakaling may hindi ka nais-nais na mangyari. Maya-maya, napansin kong naging masigla ang pag-amoy ng mga aso sa hangin at nagsimula silang gumalaw ng hindi mapakali. Ang kanilang atensyon ay napunta sa isang grupo ng mas matatandang bata na nakasakay sa bisikleta, paikot-ikot malapit sa kinaroroonan ng aking pamangkin. Kumilos sina Rex at Stella, ang kanilang mga buntot na ninigas, hindi sa kasiyahan, kundi sa pagbabantay. Napatigil ako, pinag-aaralan kung may banta ba ang mga batang ito. Nanlamig ang aking katawan nang makita kong huminto sa pagtakbo ang aking pamangkin. Napako sa kanyang kinatatayuan. Tumigil din ang grupo malapit sa kanya, nakatitig ng hindi maganda. Kahit malayo ako, ramdam ko ang bigat ng kanilang tingin, isang malamig na pagtingin na nagpadama sa akin ng matinding kaba. Nananatili akong nakaupo, ngunit ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nagsisigaw na lapitan at protektahan siya. Saglit siyang lumingon sa akin bago mabilis na sumilong sa likod ng mga duyan, parabang naghahanap ng masisilungan mula sa kanilang nakakatakot na presensya. Samantala, ang grupo ng mga bata ay tila natutuwa sa kanyang takot. Nagngingisian sila habang minamasdan siyang nahihiya at nag-aalangan. Hindi sila lumapit, ngunit halatang tinatamasa nila ang takot na kanilang nilikha. Lalo akong hindi mapakali habang pinagmamasdan sila. Alam kong mali ang nangyayari. Masaya silang nakikita ang pangamba sa isang bata. Nang makita kong tumayo sina Rex at Stella, handang kumilos anumang oras. Alam kong hindi ko na maaaring ipagwalang bahala ito. Tumayo ako mula sa bench at dahan-dahang lumapit sa aking pamangkin, sinisikap na panatilihin ang kalmadong anyo. "Hey, tara na!" Malumanay kong sabi, sinusubukang ipadama sa kanya na ligtas siya.
Agad siyang tumango, kita sa kanyang mukha ang ginhawa sa pagkakataong makaalis. Habang palabas kami ng parke, lumigid sa amin sina Rex at Stella, nakabantay at handang sumugod kung kinakailangan. Sa kabila ng kanilang presensya, hindi ko maiwasang magtanong sa aking isipan, ano ba talaga ang panganib na aming kinakaharap? At bakit ang aking pamangkin ay tila mas alam ang sagot kaysa sa akin? Habang naglalakad kami pauwi, unti-unting bumalik ang ginhawa sa aking pamangkin. Sa bawat hakbang na lumalayo kami sa parke, mas naging relaxed ang kanyang katawan. Napansin kong bumaba ang kanyang balikat at sa wakas, inabot niya ang kanyang kamay upang himasin sina Rex at Stella. Ang mga aso, patuloy na nauuna sa amin na may mabilis na hakbang, ay tila may malalim na pagkaunawa sa sitwasyon. Parang alam nilang kailangan nilang bantayan siya. Pagdating namin sa bahay, hindi ko na napigilan ang aking kuryosidad. Habang nakaupo kami sa hapagkainan at umiinom ng juice, sinubukan kong pag-usapan ito sa magaan na paraan. Sino yung mga bata sa parke? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang mahinahong tono upang maramdaman niyang ligtas siyang magbahagi. Sandaling nagdilim ang kanyang ekspresyon bago niya iniwasan ang aking tingin at bahagyang kumibot ang balikat. Alam kong kailangan kong maging matiyaga at bigyan siya ng oras. Habang patuloy kong tinatanong tungkol sa mga bata sa parke, napansin kong biglang nanigas ang kanyang katawan. Ibinaling niya ang tingin sa sahig at sa kanyang katahimikan, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng kanyang dinadala. Alam kong may bumabagabag sa kanya, isang bagay na hindi pa niya kayang sabihin. Lalong lumakas ang aking pagnanais na protektahan siya. Hindi ko siya maaaring pilitin, ngunit mahalagang malaman niya na maaari siyang magtiwala sa akin. Sa wakas, mahina niyang sinabi na hindi pa rin ako matitigan. Minsan sinasabi nila ang masasakit na bagay. Napakabigat ng narinig kong iyon. Mahirap paniwalaan na may mga batang kayang maging malupit. Kitang-kita sa kanya ang epekto ng masasakit na salitang iyon at malamang mas matindi pa ito kaysa sa kanyang ipinapakita. Kahit papaano, nagbigay liwanag ang kanyang sinabi sa mga nararamdaman niya, ngunit alam kong marami pa siyang itinatago. Gusto kong ipadama sa kanya na hindi siya nag-iisa. Lumapit ako ng bahagya at mahinahong sinabi, alam mong ligtas ka rito, di ba? Hindi ka pababayaan ni na Rex at Stella. Sa wakas, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Ngunit bago ko pa man maipagpatuloy ang sandaling iyon ng kapanatagan, biglang tumunog ang doorbell. Binasag ang katahimikan. Agad na naging alerto ang mga aso. Umangat ang kanilang mga tainga at mabilis silang sumugod sa pinto. Si Rex ay tahol ng tahol habang si Stella naman ay mababang umuungol, tila nagbabanta. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto, sinusundan ng mga aso na ngayon ay nasa matinding pagbabantay. Hinawakan ko ang seradura, dama ang kaba at pag-aalinlangan. Sino kaya ang nasa labas? May dapat ba akong ipag-alala? Marahan kong binuksan ang pinto, umaasang makakita ng pamilyar na mukha. Ang kaba sa aking dibdib ay humupa nang makita kong isang delivery man lang pala. May dalang maliit na package. Matapos akong magpasalamat, isinara ko ang pinto at huminga ng malalim. Nagpapakawala ng pag-aalalang kanina pa bumibigat sa akin. Sina Rex at Stella ay bahagyang kumalma, ngunit nanatili silang mapagmatiyag. Muli kong nadama ang tensyon sa loob ng bahay. Hawak ko ang package, ngunit ang mas mabigat ay ang hindi matawag na pangamba sa hangin. Naisip ko, hindi maaaring magpatuloy ito. Kailangan kong kumilos para sa kapakanan naming lahat. Sa mga sumunod na araw, napansin kong kahit anong tunog mula sa labas ay agad nagpapabangon sa mga aso. Handa silang protektahan ang bahay. Mas naging malapit din ang aking pamangkin sa kanila.
Mahigpit siyang kumakapit kay Rex at Stella, parang sila ang kanyang mga tagapagbantay. Nakita kong nagbigay ito ng kaunting ginhawa sa kanya, ngunit sa kabilang banda, ipinakita rin nitong hindi pa tuluyang nawawala ang kanyang takot. Habang pinagmamasdan ko siyang nakasandal kay Rex at Stella, naisip kong ito na ang tamang panahon upang kausapin ang aking kapatid. Baka may alam siya tungkol sa sitwasyong ito na makakatulong sa akin upang mas maunawaan kung ano ang bumabagabag sa kanyang anak. Habang pinaplano kong tawagan siya kinagabihan, hindi ko maiwasang titigan ang mga aso, mahigpit nilang niyayakap ang aking pamangkin, parang sinisiguradong walang makakasakit sa kanya. At doon ko napagtanto, may kailangang baguhin, at dapat kong malaman kung ano iyon bago pa maging huli ang lahat. Habang nag-uusap kami ng aking kapatid, napansin niyang ang pagiging alerto ni na Rex at Stella ay isang kamakailang pagbabago. Nagpalitan kami ng opinyon kung ano kaya ang naging dahilan nito. Posibleng may isang bagay sa aming paligid na nagpaparamdam sa kanila ng kaba. Ang ideya na maaring nararamdaman ng mga aso ang mga bagay na hindi namin nakikita ay nakakatakot, ngunit sa parehong oras, ang kanilang protektibong presensya ay malinaw na nagbibigay ng ginhawa sa aking pamangkin. Sa hapon ding iyon, unti-unting nagsimulang magbukas ang aking pamangkin. Mahina niyang sinabi, "Tinatawag nila akong kung ano-ano, bagamat mahina ang kanyang boses, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Napakasakit isipin na sa murang edad, kinailangan na niyang harapin ang mapanakit na salita ng iba." Habang pinakikinggan ko siya, naramdaman kong hindi ko na maaaring ipagwalang bahala ito. Hindi ko maaatim na hayaan siyang patuloy na masaktan sa ganitong paraan. Kailangan naming gumawa ng hakbang upang matiyak na magiging ligtas at panatag siyang muli. Nang iminungkahi ko sa aking kapatid na makipag-usap sa mga magulang ng ibang bata, sumang-ayon siya. Mukhang iyon ang tamang gawin, lalo na matapos marinig ang pinagdaanan ng aking pamangkin. Samantala, pinilit naming ipadama sa kanya ang suporta namin sa kanya sa loob ng bahay. Kinagabihan, nanood kami ng kanyang paboritong pelikula upang magaanin ang kanyang loob. Kahit saglit siyang natawa, alam kong hindi pa sapat iyon upang tuluyang mapawi ang kanyang pangamba. Kailangan pa niya ng higit pang pag-aalaga at katiyakan na ligtas siya. Upang mas maunawaan ang sitwasyon, nagdesisyon kaming magdaos ng isang maliit na pagtitipon sa bahay. Inimbitahan namin ang mga bata sa aming paligid. Umaasang ang masayang kapaligiran ay makakatulong upang makita namin kung paano sila nakikitungo sa isa't isa. Baka sa ganitong paraan, mas maunawaan namin ang tunay na nangyayari. Noong una, nag-aalinlangan ang aking pamangkin na makihalubilo sa iba, lalo na matapos ang kanyang mga naranasan. Ngunit sa huli, pumayag din siya, basta't nasa tabi niya sina Rex at Stella. Pinangako kong babantayan ko siya ng mabuti upang mabawasan ang kanyang kaba. Nang dumating ang ibang bata, napansin kong may halong pag-aalinlangan sa kanilang kilos. Hindi ko lubos maintindihan kung ito ay dahil sa hiya o may iba pang dahilan. Gayunpaman, nanatili akong umaasa na magiging maayos ang takbo ng lahat. Sina Rex at Stella, gaya ng inaasahan, hindi lumalayo sa aking pamangkin. Tahimik silang nagbabantay, parang mga bantay na handang sumugod kung kinakailangan. Habang unti-unting napuno ng tawanan at usapan ng aming likod bahay, maingat kong minamasdan ang lahat. Nakita kong nakipag-usap ng bahagya ang aking pamangkin sa ilan sa mga bata. Kahit maikli lang ang mga palitan ng salita, bawat isa ay tila isang hakbang patungo sa kanyang paggaling. Gayunpaman, kita sa kanyang mukha ang bakas ng kanyang mga takot. Alam kong may mahaba pa siyang lalakbayin bago tuluyang bumalik ang kanyang tiwala. Habang tahimik akong nagmamasid, napansin kong may ilang bata na panay ang sulyap sa aking pamangkin.
Napapalitan ng mahihinang hagik-hik ang kanilang usapan na nagdulot sa akin ng hindi maipaliwanag na kaba. Sa bawat pagkakataong iyon, nakita kong mas lalong lumulubog sa sarili ang aking pamangkin. Ang kanina niyang kaunting sigla ay unti-unting nawawala. Lalo akong nabahala habang pinagmamasdan siya. Kita sa kanyang katawan ang pag-aatras, ang unti-unting pagkawala ng kanyang tapang. Sa isang tinginan lang namin ng aking kapatid, alam naming pareho na hindi na kami maaring manatiling tahimik. Kailangan naming kumilos at kailangang gawin namin ito sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng pagpapanatili ng masayang hangin sa pagtitipon, dama naming magkapatid ang bigat ng sitwasyon. Hindi sapat ang ginagawa namin. Kailangan ng mas konkretong hakbang upang protektahan ang aming mahal na bata mula sa sakit na dulot ng iba. Mabilis akong kinabahan nang bigla kong hindi makita ang aking pamangkin. Agad kong inikot ang tingin sa paligid, umaasang sumama lang siya sa ibang grupo ng mga bata. Ngunit nang hindi ko siya matagpuan kahit saan, bumilis ang tibok ng aking puso. Isang matinding takot ang bumalot sa akin, dahilan upang agad akong kumilos. Agad akong nagpaalam sa kausap ko at nagsimulang maghanap. Sa gitna ng aking pag-aalala, ang walang humpay na pagtahol ni na Rex at Stella ang nagsilbing gabay ko. Mula sa likod bahay, maririnig ang kanilang paulit-ulit na pagtahol, kaya't dali-dali akong nagtungo roon. Doon ko nakita ang aking pamangkin, mag-isa, nakaupo sa lupa, niyayakap ang kanyang mga tuhod. Isang matinding ginhawa ang dumaloy sa akin, ngunit kasabay nito ay ang pag-aalala kung ano ang nagtulak sa kanya upang lumayo sa iba. Maingat akong lumapit sa kanya, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Namumula ang kanyang pisngi at nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Isang malinaw na senyales kung gaano kalalim ang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi kalayuan, isang grupo ng mga bata ang nakatayo, tahimik na pinagmamasdan siya. Ang paraan ng kanilang panunood ay nagdagdag pa sa tensyon ng sandali. Mula sa tanawing iyon, naging mas malinaw sa akin ang hirap na kanyang dinaranas. Kailangan kong kumilos kaagad. Sa tabi niya, sina Rex at Stella ay tahimik na umiikot sa kanya, parang pinapalibutan siya ng isang proteksyon. Naupo ako sa tabi niya at mahinahong nagsalita, sinisikap na iparamdam sa kanya na ligtas siya. Ang pinakamahalaga sa sandaling yon ay maibalik ang kanyang kapanatagan. Hinimok ko siyang bumalik na sa loob ng bahay. Pilit na ikinukubli ang sarili kong pag-aalala. Habang dahan-dahan siyang lumalapit sa akin, mabilis niyang pinahid ang kanyang luha. Sina Rex at Stella naman ay hindi siya iniwan, nanatiling malapit, nag-aalalang nakasunod sa bawat hakbang niya. Kitang-kita na mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam at determinado akong malaman ang tunay na dahilan nito. Pagpasok sa bahay, sina Rex at Stella ay agad lumapit sa kanya. Marahang tinutulak ang kanyang kamay gamit ang kanilang mga ilong. Isang tahimik ngunit matinding paraan ng pagpaparamdam ng kanilang pagmamahal. Alam nilang hindi siya masaya at sa paraan nila sinusubukan nilang pasayahin siya. Sa sandaling iyon, dumating si Ginang Collins, ang aming kapitbahay. Kita sa kanyang mukha ang pag-aalala habang nagtanong siya, ayos lang ba ang lahat? Saglit akong nag-alinlangan kung paano sasagutin ang kanyang tanong, ngunit sa kanyang presensya, nakahanap ako ng kaunting ginhawa. Habang pinag-uusapan namin ang mga bata sa paligid, ibinahagi niya na napansin din niya ang ilang di kanais-nais na pag-uugali ng mga ito. Ang impormasyong ito ay nagpatibay pa sa aking paninindigan na may kailangang gawin upang matiyak ang kaligtasan ng aking pamangkin. Sa paglipas ng mga araw, napansin kong kahit palaging nasa tabi niya sina Rex at Stella, hindi pa rin tuluyang nawawala ang kanyang kaba. Ang dati niyang masiglang personalidad ay natabunan ng patuloy na pagkabalisa.
Malinaw na hindi sapat ang simpleng pagpaparamdam ng seguridad. Kailangan naming alamin at harapin ang tunay na ugat ng kanyang takot. Sina Rex at Stella ay patuloy siyang inaalagaan sa kanilang paraan. Dinidilaan ang kanyang mga kamay at ipinapatong ang kanilang ulo sa kanyang kandungan tuwing umiiyak siya. Alam kong mahalaga sa kanya ang kanilang presensya, ngunit hindi ito maaaring maging pangmatagalang solusyon. Hindi maaaring magpatuloy ang ganitong sitwasyon. Dahil dito, nagpasya akong makipagkita sa pamilya ng mga bata sa aming kapitbahayan. Inimbitahan ko sila sa aming bahay at pinili naming gawin ang pag-uusap sa loob ng sala sa isang tahimik at maayos na kapaligiran. Alam kong magiging mahirap ito, ngunit ito ang tamang hakbang upang matugunan ang problema ng direkta. Habang nagsisimula ang pag-uusap, nakaupo lamang ang aking pamangkin sa tabi ko. Halatang kinakabahan, ngunit may halong pag-asa. Alam niyang ito ay isang mahalagang hakbang para sa kanya. Habang ibinabahagi ko ang kanyang mga naranasan, mahirap sabihin ang lahat ng detalye. Ngunit alam kong kailangan itong marinig ng mga magulang ng ibang bata upang maunawaan nila ang naging epekto ng panunukso at masasakit na salita sa isang inosenteng bata. Kitang-kita sa kanilang mukha ang gulat habang naririnig nila ang aking kwento. Para bang hindi nila lubos maisip na ganito na pala kabigat ang naging epekto ng mga pangyayari. Sa kanilang reaksyon, nakita ko ang parehong pagkagulat na naramdaman ko noong una kong nalaman ang lahat ng ito. Mabigat ang usapang iyon, ngunit umaasa akong mauunawaan nila ang kahalagahan ng pagtuturo ng kabutihan sa kanilang mga anak. Hindi lang para sa kapakanan ng aking pamangkin, kundi para rin sa kanilang sariling mga anak. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ito na ang unang hakbang patungo sa paghilom. Kasama rin sa pag-uusap ang mga batang sangkot sa panunukso. Noong una, halata ang kanilang pag-aalangan, ngunit habang lumalalim ang usapan at naramdaman nila ang bigat ng sitwasyon, unti-unti silang nagiging mas malalim sa pagninilay. Mukhang hindi nila lubos na naunawaan kung gaano kalaki ang naging epekto ng kanilang kilos sa aking pamangkin. Nilapitan namin ang usapan ng may pag-iingat, hindi upang sisihin sila, kundi upang tulungan silang maunawaan kung paano nakakasakit ang kanilang mga salita at kilos. Ang layunin ng pagpupulong na ito ay hindi lamang para sa aking pamangkin, kundi upang makapagtanim ng mas malalim na pangunawa at pagbabago sa kanilang ugali. Umaasa akong ito ang magiging simula ng isang makabuluhan at positibong pagbabago. Lahat ay sumang-ayon na kailangang gumawa ng mga hakbang upang mapabuti ang sitwasyon ng aking pamangkin. Sa kabila ng mga nangyari, nagbigay ng pag-asa ang pag-uusap na ito. Ang makita, ang pagsisimula ng mga solusyon ay nagbigay ng liwanag sa kanyang mukha. Damang-dama ko ang pag-asa sa kanyang mga mata, isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita. Lahat kami ay sabik sa pagbabago at determinadong tiyakin na ito ay mangyari. Habang lumilipas ang oras, unti-unting nabawasan ang dating tensyon. Muling bumalik ang sigla ng aking pamangkin at maging sina Rex at Stella ay tila naramdaman ang pagbabago sa paligid. Bagamat nanatili silang mapagbantay, kapansin-pansin ang pagkalma ng kanilang kilos. Nakakatuwang makita ang positibong epekto ng pag-uusap na ito. Nakakagaan ng loob na makita ang mga mas nakatatandang bata na nagsisimulang magbago. Unti-unti silang naging mas magalang at mas palakaibigan. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa aming lugar at pakiramdam ko ay binuksan namin ang isang bagong pahina sa aming komunidad. Sa pamamagitan ng bukas na pag-uusap at pag-unawa, lalong lumalim ang aming koneksyon bilang isang maayos at mapagmalasakit na kapitbahayan.
Lahat ay nagpakita ng lakas ng loob upang harapin ang tunay na isyu at ang aming pinagsamang pagsisikap ay nagbunga ng positibong pagbabago. Napakasarap sa pakiramdam na makita ang mga bata na naglalaro ng mas maayos, masaya at walang takot. Sa wakas, ang aming mga hakbang upang magsalita at kumilos ay nagdala ng makabuluhang pagbabago. Napansin ni Rex at Stella ang unti-unting pagbabalik ng katahimikan sa aming tahanan. Naging mas kalmado ang kanilang kilos at unti-unting bumalik ang kanilang tiwala na ligtas na ang aking pamangkin. Bagamat palagi pa rin silang nasa tabi niya, malinaw na ramdam nilang hindi na ito tulad ng dati. Ang makita silang mas kampante ay nagbigay ng aliw sa amin. Isang patunay ng kanilang malalim na koneksyon sa kanya. Ang mga nakalipas na linggo ay puno ng takot at pag-aalala. Ngunit ngayon, ang makita ang aking pamangkin na muling ngumiti ay isang napakalaking ginhawa. Ang kanyang halakhak, isang tunog na matagal naming hinintay, ay muling umalingaw-ngaw sa aming tahanan. Habang lumilipas ang panahon, ang buong kapitbahayan ay tila bumalik na rin sa dati nitong saya. Sa bawat araw, mas pinahahalagahan namin ang katahimikan at kasiguruhan na unti-unting bumabalik sa aming buhay. Minsan, dumalaw si Ginang Collins na may magandang balita. Napansin kong may malaking pagbabago sa mga bata. Masaya niyang sabi. Ang kanyang mga salita ng pagsuporta ay nagpatunay na tama ang aming naging desisyon na harapin ang problema. Laking pasasalamat namin sa kanyang malasakit at sa kanyang naging papel sa pagbuo ng mas maayos na samahan sa aming kapitbahayan. Sa patuloy na pagtutulungan ng lahat, mas lalo naming pinagtibay ang respeto at malasakit sa isa't isa. Bagamat mas maayos na ang lahat, pinili kong manatiling mapagmatsyag. Madalas akong maglagi sa may bintana, tahimik na pinapanood ang mga bata habang naglalaro sa labas. Mahalagang siguraduhin kong ligtas at masaya silang lahat. Kahit pa bumalik na sa normal ang mga bagay, gusto kong panatilihin ang kapayapaan at kasiguruhan sa aming paligid. Ang pinakamahalaga sa akin ay ang ikabubuti ng aking pamangkin at sa wakas, ramdam kong nasa tamang direksyon na kami. Muli kong nakita ang sigla sa aking pamangkin habang ikinukuwento niya ang kanyang mga karanasan sa araw-araw. Sa bawat kwento niya, puno ito ng masasayang detalye, kaya't tuwang-tuwa akong marinig ang kanyang masiglang tinig. Pwede bang pumunta ang mga kaibigan ko rito para maglaro? Tanong niya nang may pananabik. Alam kong mahalaga para sa kanya ang magkaroon ng kaibigan at makihalubilo muli. Kaya't sinigurado kong mas lalo siyang mahikayat na makipaglaro sa iba upang mas mapalakas ang kanyang kumpiyansa at pakiramdam ng seguridad. Nakakatuwang makita siyang masaya habang nakikipaglaro sa kanyang mga kalaro. Maging sina Rex at Stella ay bumalik na rin sa kanilang dating sigla. Minsan ay nagtatakbuhan sila, hinahabol ang bola o kaya na may nagpapahinga lamang sa tabi namin. Ngunit kahit bumalik na ang kanilang likas na kakulitan, halata pa rin ang kanilang pagiging mapagbantay. Hindi nila hinahayaan na mapalayo ang aking pamangkin sa kanilang paningin. Ang kanilang presensya ay nagdadala ng kakaibang saya sa aming tahanan. Araw-araw, mas lalo naming naramdaman ang kanilang walang kapantay na pagmamahal at katapatan. Ang makita silang lumalaking maligaya kasama ang aking pamangkin ay isang biyayang lubos naming pinahahalagahan. Hindi kami makapaniwala kung paano nila natural na ipinapakita ang kanilang malasakit. Minsan, napangiti ako nang sabihin ng aking pamangkin, masaya ako na nandito sila, isang simpleng pangungusap na punong-puno ng tunay na pasasalamat. Napansin naming lahat ang likas at tapat na proteksyon ni Rex at Stella. Ang kanilang simpleng paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ay malaki ang naitulong sa kaligtasan at kasiyahan ng aking pamangkin.
Hindi maipaliwanag ang kapanatagan na dulot ng kanilang patuloy na presensya. Doon ko lubos na naunawaan ang kahalagahan ng papel nila sa aming buhay. Hindi lang sila mga alagang aso. Sila ay mga tagapagbantay, hindi lang sa pisikal na paraan, kundi pati sa damdamin ng aking pamangkin. Ipinakita nila ang isang natatanging klase ng pagmamahal at proteksyon, isang ugnayang hindi matitinag. Ang mga asong ito ay hindi lamang bantay, kundi matalik niyang mga kaibigan. Araw-araw, pinapaalala namin sa isa't isa kung gaano kami kaswerte na may isang masayang pamilya na nagmamahalan. Bawat gabi, nagtitipon kami sa hapagkainan, nagkukwentuhan at pinagsasaluhan ang maliliit ngunit mahalagang bagay sa aming araw. Ginawa naming ugali ang pagsasalitan sa pagsasabi kung ano ang nagpangiti sa amin sa araw na yon. Isang munting paraan ito upang ipakita kung gaano namin pinahahalagahan ang isa't isa. Sa paglipas ng panahon, sa aming mga malumanay na pag-uusap at paghimok, nagkaroon ng sapat na lakas ng loob ang aking pamangkin upang ikwento ang kanyang tunay na pinagdaanan. Mahina ang kanyang boses at nanginginig ng aminin niyang binubuli siya ng ilang mas matatandang bata sa aming lugar. Bagamat mahirap para sa kanya ang magbukas, ang revelasyong ito ay nagbigay linaw sa mga pagbabagong napansin namin sa kanya. Malaki ang kanyang tapang sa pagsasabi ng totoo at tahimik kaming nakinig, handang bigyan siya ng buong suporta. Noon pa man, natatakot siyang magsalita, iniisip na baka lumalalang ang sitwasyon. Mas pinili niyang manahimik, umaasang kusa na lang mawawala ang problema. Ngunit sa mga panahong iyon na siya ay pinakakinakabahan at pinakanangangailangan ng kasama, sina Rex at Stella ay laging nariyan para sa kanya. Parang nadarama nila ang kanyang takot, kaya hindi siya kailanman iniwan. Taglay nila ang pambihirang kakayahang maramdaman ang mga bagay na hindi namin agad napapansin. Alam nila kung kailan may panganib. Sa kanilang presensya, natagpuan ng aking pamangkin ang lakas ng loob na harapin ang kanyang mga kinatatakutan. Hindi na siya nag-iisa. Unti-unti, nagsimula siyang maging mas matapang sa bawat araw na dumaan. Unti-unting bumalik ang kanyang tiwala sa sarili. At sa bawat hakbang niyang iyon, sina Rex at Stella ay naroon hindi lamang bilang kanyang mga tagapagbantay, kundi bilang mga kaibigang handang protektahan siya anuman ang mangyari. Bilang isang pamilya, nagkaisa kami sa pagbibigay ng pagmamahal at matatag na suporta sa aking pamangkin. Hinahayaan siyang maghilom sa sarili niyang bilis. Ang lumalawak na suporta mula sa aming komunidad ay nagbigay sa amin ng init sa puso, nagpapatunay kung gaano kahalaga ang mga ugnayan sa isa't isa. Bawat ngiti at mabuting salita na naipapalitan ay naging bahagi ng kanyang unti-unting pagbangon. Sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang nabawi ang kanyang kumpiyansa, napapalibutan ng pangunawa at pagmamahal. Muli siyang nagsimulang makahanap ng mga bagong kaibigan, dahan-dahang naiwawaksi ang kanyang dating pag-aalinlangan. Bawat araw ay nagbigay sa kanya ng bagong pagkakataon upang muling makisalamuha at matuto, at masaya niyang tinanggap ang mga ito ng may lumalaking sigasig. Sina Rex at Stella ay patuloy na nagbabantay sa kanya, palaging nasa malapit upang siguraduhin ang kanyang kaligtasan. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng kapanatagan sa aming lahat. Habang unti-unti niyang binubuo ang kanyang kumpiyansa, pinagtibay rin namin ang aming pangako na manatili sa isa't isa anuman ang mangyari. Natutunan namin bilang isang pamilya na kaya naming lampasan ang anumang pagsubok basta't magkasama kami. Dahil sa aming sama-samang pagsisikap, unti-unting nawala ang mga pangamba. Sa bawat hakbang pasulong, bumalik ang katahimikan sa aming tahanan at mas lumalim ang aming pagkakaisa.
Ang ugnayan na naitaguyod namin ay nagbigay sa lahat ng katiyakan, isang paalala na hindi kailanman siya mag-iisa. Hindi lamang mga alagang aso, sina Rex at Stella, sila ang naging pundasyon ng lakas sa buong pagsubok na ito. Palagi silang handang magbantay, sinisigurong ligtas ang aking pamangkin sa bawat sandali. Ang kanilang likas na pagiging protektibo ay sumasalamin sa matibay na ugnayan sa aming pamilya, isang patunay kung gaano kahalaga ang pananatiling magkakasama sa hirap at ginhawa. Labis kaming nagpapasalamat sa kanilang walang sawang pag-aalaga at paggabay sa amin sa panahong ito ng pagsubok. Habang patuloy na lumalakas ang kumpiyansa ng aking pamangkin, ipinagdiwang namin ang bawat hakbang ng kanyang pagbangon. Nakita naming muli ang kanyang tibay ng loob at ang kanyang lakas ng loob ay naging inspirasyon sa amin. Ang mga pinagdaanan namin ay lalong nagpapatibay sa aming pamilya, ipinapakita na anumang pagsubok ay kaya naming lampasan ng magkasama. Araw-araw mas lalong tumitibay ang aming samahan, patuloy na nagpapaalala sa amin kung gaano kahalaga ang pamilya at tapang. Sama-sama naming hinarap ang bagyo at mas matatag kaming lumabas dito, hindi matitinag, hindi matatalo. Ang pagmamahal at proteksyong bumabalot sa aking pamangkin ay naging malinaw at totoo, nagbibigay sa kanya ng pag-asa at kapanatagan. Sa paglalakbay na ito, lalo pa naming pinagtibay ang aming relasyon. Lumalim ang aming pagmamahalan at tiwala sa isa't isa. Ang saya at kapayapaan na aming nararanasan ngayon ay mas matimbang kaysa sa mga hamong aming hinarap. At ngayon, bilang isang pamilya, mas handa kami sa anumang darating. Dahil alam naming anuman ang mangyari, magkakasama kaming haharapin ito.